Habang si Isha naman ay nakatulala lang at hinahalo-halo ang kanyang kape. Nang mapansin niya ni Rose ay kinuha na niya ang atensyon ko. Ate, ayos ka lang ba ba? Kanina ka pa po naghahalo ng kape. Aha, ayos lang ako. Nag-aaral lang ako lolo eh. Kumain ka na nga lang ng kumain. Ate, pinangunin ko po si nanay eh. Sabi niya, Napakalakas ng agos. sabi daw sa kanya, kilala daw po niya kung sino ang umaawit kay Lola Lucy. Kilala niya. Paano? Kailan mo narinig yan? Kahapon eh. Dami pa po napuntangan. Kaya nang kumain na. Nang matapos mag-almusal ang dalawa ay inutusan ni Isha ang bata na kumuha ng mga kahoy sa bakuran landi nila Lolo Lucio. Pinaipon niya yon sa isang bahagi sa likod na may kalayuan sa bahay. Hindi naman nagtanong ang bata tungkol doon. Nang magsimula na si Rod sa utos sa kanya ni Isha, ay pumasok muli ang dalaga sa kanyang kwarto. Pagkapasok pa lang ay kaagad na niyang tinawagan si Jeannie. Ilang ring lang ay sumagot na ang babae. Isha, anong oras ka pupunta dito? Hinahanap oras para dyan. Kung hindi ngayon, kailangan pa malalaman kung sino ang mga traidor. Ate, please, gusto ko lang malaman kung sino-sino ang mga traidor sa atin. Ay, sige. Isa si Karen yun. Paibigyan na nakikinig si Isha sa bawat pangalan na binabanggit ni Jeannie. Napapapikit na Ayan ang napakalaking tubig. dahil bukod sa kalaban sa politiko ng kanyang lolo, Diyos ko, babahain na naman kami. ito ang nagsampa ng kaso. Saan naman kaya kami nito pupunta? Una ang kanyang desisyon. Wala na siyang pakialam kung magalit ang kanyang lolo sa kanyang gagawin.